o gani tamila sa importanteng bahin pagpunta sa pulo sa Dios o manindog tantanan binamahal aging pagrespeto binamahal sa pulo sa Dios ato ihatag binamahal ang pagdumalag sa atong malay preacher Buddy Richie Tubin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved brother Ladino. Praise God. Magkampo ta sa Ginoo magsun. Hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magbanal sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Kami po'y nagpapaabot, mahal na Panginoon, ng aming mga pagpupuri, pagluluhan natin, pagdadakila sa pangalan mo, aming Diyos. At sa iyong banal na salita, aking dadalhin, wala pa akong magagawa sa kanang akin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Because man ako'y maasa sa iyo at samahan po kami at iyong ipaunawa sa lahat. Lahat, mahal na Panginoon, iyong kalooban at iyong sasawayin na magawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen and amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord! Purihin natin pinakamamahal na Panginoon si Kristo, maminamahal, una at higit sa lahat. Ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluhalhati, pagdadakila, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo po lamang. Amen? Pagpaabotin po ng dobling paggalang sa ating mahal na Pastor Willis Rada Almeida. At sa mga pag-aalala po ng mga pagtuturo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa lahat po ng mga beloved children, at sa lahat po ng ating mga beloved ordained preachers, sa ating beloved co-workers, sa lahat ng ating mga minamahal na kapatiran na dito kasama natin ngayon, sa lahat ng mga OFW na ating mga kapatiran na nakasubaybay, nakantabay palagi po sa ating banal na gawain. Praise God. Maligayang pakikinig at panonood. Balakpakan po natin ang ating pinakamamahal na si Kristo, maminamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise God. Tayo po'y maminamahal ay mag-aral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dahil napaka-importante po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang ating pong pag-aralan ngayon, maminamahal, ay patungkol po sa pag-aayuno. Yung pagtungkol sa fasting. Dahil marami po tayo maminamahal mga baguhan, maging sa mga datihan, at sa ating mga minamahal mga kapatiran na mga nagtatanong, hindi pa nakasubok ng fasting maminamahal, ang payuno maminamahal, ang fasting maminamahal, ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Amen? Marami pong congregation, maraming relihiyon na hindi po nila maminamahal ginagawa ang fasting. Talagang ayaw nila maminamahal, subukan, at ayaw nila maminamahal maranasan ang fasting. Dahil ang sabi nila, ang fasting daw po maminamahal ay para lang po maminamahal sa unang panahon na kailangan talagang mag-ayuno. Kaya maminamahal, ano ba talaga ang fasting? Ano ba ang purpose, maminamahal? Bakit po tayo po ay mag-fasting? Alam niyo mo yung maminamahal, ito po yung review lamang dahil noong mga nakaraang taon, kung naalala niyo po, doon maminamahal sa ano pa tayo, sa mga nakaraang mga taon, doon sa Tabunok. Atin na pong natalakay ito. At yung nakalaang Sunday maminamahal, atin po muli po itinalakay po ito maminamahal doon po sa dako ng Liluan. At inireview po natin ngayon, maminamahal, para po maalala natin kung ano po talaga ang fasting, anong kahulugan ng fasting, kung bakit tayo nagpa-fasting, o ano ang ating gagawin pag tayo po ay nagpa-fasting. Amen? Dito po maminamahal, ano po ang kahulugan ng fasting? Ano po ang ginagawa maminamahal? Isaiah 58:6. Maminamahal, ito po maminamahal. Isaiah 58:6. Ito po mababasa yung ano po ang nakukuha po sa fasting. From the book of Isaiah, chapter 58, verse 6. Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? Amen. Isayas, kamanatang 58, ang talata 6. Hindi ba itong ayuno ng aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pag-anin ang mga pasan at pagiging layain ang napipigati, at iyong alisin ang lahat na atang. Amen. Lahat masabi, praise the Lord. Ang fasting po pala maminamahal, ang ayuno, ito po ay pinili ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, hindi baga ito ang ayuno ang pinili at kalagin ang mga tali ng kasamaan. Amen? Ang pag-aayuno po pala maminamahal, ito po ay pagtanggal ng mga tali sa kasamaan ng tao. Kung ikaw po ay masama at pinapaayuno ka maminamahal kung mga kapatid, dahil alam niyo maminamahal, ang gawa ng kaaway ay gustong itali ang Kristiyano sa kasalanan. Kaya may mga Kristiyano
maminamahal, na nagkakasala, maminamahal, ay ang ibig sabihin ito, maminamahal, para bang tinali sa isang kasalanan. Tinali, maminamahal, sa kanyang masamang pita, maminamahal. O tinali sa kanyang masamang pag-uugali. Ang sabi naman ng kasulatan, ang ayuno ang aking pinili para kalagin o badbaran. Amen? Tapos sabi, praise the Lord, kalagin ang mga tali ng mga kasamaan, na pagaanin ang mga pasan. Itong ating mga kasalanan, maminamahal, ito po ang nagpapabigat sa atin. Amen? Nagpapabigat po sa ating kaluluwa. Kaya pinili ng ating mahal na Panginoon Jesucristo ang pag-aayuno, ang fasting, para pagaanin ang ating mga dinadalang karamdaman o dinadalang kasalanan, kung ano may yung paghihirap sa ating mga isipan. Yan po, maminamahal, ang purpose, papagaanin ng ating mahal na Panginoon. Lahat masabing, praise the Lord, pagaanin ang mga pasan, itong mga pinapasan natin, mga problema, at papagaanin, layain ang pighati, may isong ko, mga kasakitan, amen? Mga pighati, at iyong alisin ang lahat ng mga atang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Ang purpose po naman ng ayuno, ito ang pinili ng ating mahal na Panginoon, sa madalit sabi, maminamahal, upang kalagin ang kasamaan ng tao. Yung ating mga kahinaan, maminamahal, na ating pinapasan araw-araw. Mga problema, mga karamdaman, kung ano yung klaseng problema sa pamilya, problema, maminamahal, sa trabaho, problema sa negosyo, o ano yung nakabagabag, maminamahal, sa isipan mo, ay papagaanin ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno. Lahat naman sabing, praise the Lord, lalo na maminamahal sa kasalanan. No, ang pag-aayuno, maminamahal, ay required po lamang ito, maminamahal, lalong-lalo na sa mga nanumbalik sa mahal na Panginoon. Hindi mo pwede pagpapaayunuhin, maminamahal, yung mga hindi pa nabaptized in Jesus' name. Ang ibig sabihin, hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Na imbis fasting, maminamahal, ang mangyayari, pag hindi mo sila pinapakain, maminamahal, isang linggo, ilang araw, hindi po fasting ang mga mangyayari, maminamahal, pas mo ang mangyayari. Amen? Lahat masabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi naman na nakasulatan sa Book of Joel, maminamahal, manumbalik kayo, yung word, maminamahal, na manumbalik, ang ibig sabihin, nandoon na po tayo, maminamahal. Amen? Manumbalik, maminamahal, kung sa Bisaya pa, mayon na gino, mubalik ka mo kanako, ubot mo sabot, diha nakagikan. Amen? Lalong-lalo na, maminamahal, yung mga dati-rati, maminamahal, yung mga kapatira natin dito, natitisod na walang dahilan, may mabigat mang dahilan o wala, napakalusog ng katawan, pagkatapos gumagawa ng kasalanan, maminamahal, nagpakakasala, maminamahal, doon sa labas, at kanya pagbalik dito, maminamahal ko, mga kapatid, ay paugod-ugod na. Tapos maminamahal, kung ano-ano po yung mga sinasabi, yung gawain na yan, yung gawain, yun, maminamahal, ibig sabihin, maminamahal, manumbalik kayo sa akin. Ito, maminamahal, dito sa Book of Joel. Joel 2:12. From the book of Joel, chapter 2, verse 12. Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Amen. Joel, Kabanatang 2, ang talata 12. Gayunmay ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin at inyong buong puso na may pag-ayuno at may pananangis at may pananambitan. Amen. At masabing, praise the Lord. Now, sabi naman ng kasulatan, maminamahal, hindi po pala basta-basta pag tayo po ay manumbalik, kayo ay magkaroon. Sabi naman ng Panginoon, maminamahal, at magdalangin kayo. Ano ba yung binabasa nito? 13, 12. 12, hanggang 13 po. From the book of Joel, chapter 2, verse 13. And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Amen. Joel, Kabanatang 2, ang talata 13.
At papagdalamitingin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin. At kayo'y magsipanumbalik sa Panginoon, ninyong Diyos, sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayan sa pagkagalit at sagana sa gamandang loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. Amen. Amen. Lahat masabing, praise the Lord. Ang papanumbalik po pala, maminamahal sa isang tao, maminamahal na dati na ay mananampalataya, tapos gumagawa ng mga kasalanan. Ano yung mga ginagawa ng mga kasalanan, maminamahal na hindi kaya-aya sa mahal na Panginoon. Yun po ang sinasabi ng malakas, manumbalik kayo sa akin. Yun, maminamahal. Sino pa panumbalikin, maminamahal? Yung mga dati na nakakilala sa mahal na Panginoon. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At hindi basta-basta na pagsisisi, gagawin niya ngayon, maminamahal, yung fasting na katakot-takot, maminamahal. At ang sabi dito, hindi lang magpunit sa kanyang mga damit, kundi punitin ninyo ang iyong mga puso. Di lang kuno gisiyo nato ang ato mga sinina, kundi ang paghilak uban sa pagfasting, gisiyo nato kuno ang ato mga kasing-kasing. That is not a literal, maminamahal, lang gisiyo ni mo kasing-kasing. Ang ibig sabihin po nito, maminamahal, talagang hindi po talaga basta-basta pag sinabi mong nag-aayuno ka at manumbalik sa mahal na Panginoon. Amen? Yung mga gumagawa ng kasalanan. Lahat masabi, praise the Lord. Ang fasting po pala, maminamahal, ito po ay pagpupunit ng ating mga puso. Ang ibig sabihin, pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Hindi basta-basta, maminamahal, dahil pag nangyayari ito, maminamahal, at nakikita ng Diyos, ang mahal na Panginoon namang Diyos may natin maminahal, sapagkat siya'y maunawain at puspos ng kahabagan. Pag nakikita ng Diyos, maminamahal, na taos puso ang pagsisisi, at pananalig, maminamahal, at pag-aayuno, at hindi basta-bastang pag-iyak mo sa harap ng Diyos, ang mahal na Panginoon naman ay maawa sa atin, at ang sabi niya, maminamahal, siya naman po, maminamahal, ay puspos ng kahabagan. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. O, ang fasting po, maminamahal, ay para po, maminamahal, ito po sa mga nanumbalik. O, ang ganda-ganda ng buhay natin dito, maminamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tapos yung iba, maminamahal, gumagawa ng mga sekreto sa labas. Amen? Nasa isip nila, ay hindi na ako nakikita ng ordained preacher. Hindi ako nakikita ng preacher. Wala naman nakikita ng mga kapatiran sa akin. Wala naman sila nakikita. Isipin nyo, maminamahal, walang mga mata nakatingin sa iyo ni isa sa mga kapatiran natin. Ngunit, maminamahal, may isang mata na dilat araw at gabi, nandyan sa taas, nakatitig sa atin. Para tayo, maminamahal, ay bantayan sa ating mga ginagawang mga kasalanan. Natin magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Kaya, maminamahal, sa harap ng Diyos, wala po tayong may tago. Amen? Amen. Kaya, maminamahal, hindi po sapat, maminamahal pala, yung umiyak ka lang na nagsisisi. Samahan mo ng fasting at ayuno. Fasting, maminamahal, at talagang pupunitin mo ang iyong puso. Naalala ko, maminamahal, yung pangaral ng ating mahal na pastor. Yun talaga yung ating mga naaalala eh. Dahil sa mga intro nga natin, maminamahal, sasabihin natin. Inaalala natin ang mga gintong katuruan ng ating mahal na assistant pastor. O yung mga kanilang mga tinuturo, hindi ko malilimutan, maminamahal. Sabi niya, yung mga cellphone dati, hindi pa ganyan yung mga touchscreen eh. Keypad pa. Alalahanin nyo, sabi niya, alalahanin nyo, sa loob ng fasting area, tumutunog yung mga cellphone. Dapat lahat ng mga cellphone, pag nagpasting, naka-off. O, maminamahal, pag nagpa-fasting, yung iba, nagpa-fasting, pero nag-mobile legend yung iba eh. Grabe. Ang akala nila, mahal, sapat na to, okay na to. At masabi, praise the Lord. Eh, hindi nga matagal-tagal yung kuto mo, maminamahal, sa ulo mo. Eh, paano pa yung kasalanan pag ganyan yung ginagawa mo? At masabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, maminamahal ko, mga kapatid, ang fasting din po, maminamahal, ito po ay ginagamit natin upang ma-cast out po yung gawa ng kaaway. Sa tulong at habag na ating mahal na Panginoon Jesu Kristo, hindi po naging mga preachers, hindi po kami naging mga preachers na basta-basta lang.
Na inipuit ng mga ordained preacher, ikaw, magwali ka, preacher ka na. Ikaw, preacher ka na. Hindi po ganun maminamahal. Kasi nung una maminamahal na naging magagawa kami, kahit tagahila lang kami ng mga, ano ba to, yung mga balago, hindi may ikso, kung kakurus-kurus niya. Yung mga chord maminamahal. Sabi ng preacher dati, kahit katulong ka lang dyan, kahit magtagahila ka, tagabuhat ka lang. Eh kung wala kang fasting, kung nabagsak mo yan, kinaputol mo yan, di, kung ano yan, tumutunog yan ng ibang tunog, di, lago tayo sa gawain. Amen? Hindi na gawain ng tao ito eh. Amen? Gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo ito maminamahal. Lahat masabing praise the Lord. Kaya hindi basta-basta. Lahat masabing praise the Lord. Kaya maminal doon sa ibang congregation, pag nakapasting, yung ibang mga pastor sa ibang congregation, pag nakapasting sila ng 3 days, ang sabi ng maminamahal, pag dito sa aming congregation, pag nakapasting ka ng 3 days, evangelist ka na. Amen? Dito maminamahal, yung mga 3 days, mga children's choir, mga evangelist na yan eh. Pag yun ba siyan maminamahal, naka 3 days, evangelist ka na. Lahat ng makapatiran dito, halos mga evangelista na. O palakpak yung mga evangelista. Yung naka 3 days lang ha. At masabi, praise the Lord. Ang ibig sabihin nito, maminamahal, gaano pa talaga kahalaga yung fasting? Dahil ang fasting, maminamahal ko mga kapatid, hindi po basta-basta yung mga apostolis dati. Sabi ng mga apostolis, mahal na Panginoon, ginagaya ka namin, tinitingnan namin kung anong ginagawa, nagka-cast out ka. Bakit kami? Ba't ayaw umalis yung diablo? Ba't ayaw umalis yung demonyo? Sabi ng mahal na Panginoon, hindi basta-basta to. Hindi mo ito magagawa kung wala kang ayuno. Fasting and prayer. Matthew 17:21. Amen? May mga bagay maminamahal na hindi basta-basta ang gagawin. Hindi mo magagawa kung wala po kayong fasting and prayer. At masabing praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At masabing praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 17, verse 21. Howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Amen. Matthew, kabanatang 17, ang talata ay 21. Darapat ang ganito hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Amen. At masabi, praise the Lord. Dahil ito mga panahon na ito, maminamahal ko mga kapatid, itong panahon na ito yung may isang demon possessed, maminamahal na pumaraw sa kanila maminamahal. Siguro busy ang mahal na Panginoon, hindi lahat ng mga may sakit nakakaabot sa Kanya. Nandoon yung mga apostol. Sila po yung gumagawa. Sila siguro doon nagpipray. Paulit-ulit na sila. Mamaya lang, pag-pray nila, hindi, kasaot lang maminamahal, hindi lumalabas yung diablo. Kaya maminamahal, sabi nila, lumapit siya sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, bakit hindi gumana yung prayer namin? Yung ginagawa namin, hindi gumana. O, nasabi na mahal na Panginoon sa Kristo, may mga bagay pa pala maminamahal, kung ito po inawain natin, may mga bagay na gagawin ng tao na hindi pinantulot ng ating mahal na Panginoon, na hindi mo ito magagawa kung hindi po sa pamamagitan ng fasting and prayer. Amen. Lahat masabi, praise the Lord. Wala pong himala at wala pong milagro na mangyayari sa Jesus Miracle Crusade International Ministry kung ang ating mahal na pastor hindi po nagpa-fasting kung pila kahigayon. Amen. Nang dahil sa prayer ang fasting ng ating mahal na pastor, Willis Almeida, sa ating beloved assistant pastor, Willis Almeida, hito tayo ngayon nagtamasa ng mga pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Na magsabi, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang fasting, maminamahal ko mga kapatid, malaki po ang maitulong nito. Amen. Kalagin ang ating mga kasalanan, patatawarin ang ating mga kasalanan, anuman ang ating mga kasalanan. Tapos hindi lang basta-basta ayuno ha. Ayuno maminamahal na may pagsisisi at talagang pupunitin ang ating mga puso, talagang grabing pagsisisi. Umiyak ka sa iyong sarili. Umiyak ka para sa iyong sarili. Uyakan mo ang iyong kaluluwa. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, ito. Ang sabi nila maminamahal ko mga kapatid, may mga sobrang kumpiyansa ba? Siguro sa katagalan ng paglilingkod, nasanay na sa pag-aayuno, nasanay na rin sa paggawa ng kasalanan, sasabihin niya,
Fasting? Dali ra kay na. Sayo ra kay na. Gagawa ka ng kasalanan, maminamahal, dahil sa isip mo, pagkatapos nitong gagawin ko itong kasalanan na ito, magpapasting na ako, forgiven ako. May mga ganun eh. May mga ganung Kristiyano na sasabihin nila, fasting, wala problema yan, sanay na ako dyan. Kahit ilang araw pa. Kaya maminamahal, may mga kapatiran dati. Pumupunta maminamahal doon sa yung kasal, adult choir. Pumupunta sa kasal. Kasal sa sanglibutan, doon sa pare, para magninang. Yung nasa isip niya maminamahal, pinagbawalan na siya, huwag ka pumunta. Bawal yun, pumasok ka doon. Dahil doon na tayo galing, huwag na tayo bumalik. Dito na tayo sa katotohanan, talagang concentrate tayo dito. Ano sabi yung maminamahal sa isip niya? Di, okay lang siguro ito. Kahit suod mo na ako nagkikasal ko. Pagkatapos nito, mag-fasting lang ako. Gagawa ka ng kasalanan, maminamahal ko mga kapatid, tapos sabihin mo magpa-fasting. Maminamahal ko, magpa-fasting ka. Pupunta kasi yung barkada, maminamahal, nag-iinom sila. Mag-iinom ka na rin doon, maminamahal. Dahil sa isip mo, makakuha ito sa fasting. I-fasting ko lang ito, wala na to. Amen? Gagawa ka ng kasalanan, maminamahal ko mga kapatid. Sa isipin mo, maminamahal, gagawa ako ng kasalanan. Mamaya, bukas, magpa-fasting ako. Wala, forgiven ako. Ang tanong ngayon, maminamahal, lahat ba ng fasting tinatanggap ng Diyos? Lahat ba ng fasting, maminamahal, sa isip nyo ay tinatanggap ng Diyos? Hindi, maminamahal. Kung sinasabi ng Diyos, sinahanap niya ang pag-aayuno, na grabe, maminamahal, pag-iiyak, maminamahal, at pag-aayuno, kung nasa isip mo, maminamahal, ang pag-aayuno ay pagtanggalin ng mga ginagawa, isipin nyo, maminamahal, ang kasalanan, sa Bisaya pa, is true today, ang kasalanan mga isuon ko, nga tinuyo, way kapasailuan. Yan ang tandaan natin. Huwag nating isa-isip natin na mag-ayuno ka lang, okay ka na. Iinom ka ngayon, maglalasing ka, kinabukasan, mag-fasting ka, okay ka na. May asawa ka, maminamahal, pupunta ka sa iba, maminamahal, tapos sa sunod na araw, maminamahal, mag-ayuno ka, forgiven ka na. Wala yung maminamahal. Dahil sa Biblia, mayroong isang tao, isang hari na nag-ayuno, dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Grabe maminamahal. Kung nag-aayuno yung unang mga panahon, grabe yung pag-aayuno nila. Hindi tulad natin ngayon. Sasabihin pa natin, magtatanong pa tayo sa mga preachers, sa mga worker, Brad, kung pupunta ko sa pastoral house, magpa-fasting ako, mayroon ba tayong fasting area? Hindi po tinatanong dapat yan. Kung gusto ko mag-fasting, maminamahal, kahit sa bahay mo, pwede. At masabing, praise the Lord. Marami kasing tentasyon, dito ka. O kung dito ka maminamahal, huwag kang mamili. Kasi may maminamahal, yung iba maminamahal. Sabi ba, nagpapasting ako, talagang gusto ko yung kutsyon, gusto ko yung magandang higaan, gusto ko yung talagang exclusive ako. Maminamahal, pag nagpapasting yung mga unang mga tao na napakumbaba sa mahal na Panginoon, talagang humihiga doon maminamahal sa putikan. Humihiga doon maminamahal sa yuta. May abo, nagbubuhos ng abo. Naguhubad ng magandang damit, maminamahal, at nagdadamit sako, maminamahal. Yan ang kanilang pagpapakumbabang pagpag-aayuno sa harap ng Diyos. Hindi basta-basta. Tayo maminamahal ngayon, pag nagkapasting, relax, naka-open yung cellphone, nag-YouTube. Tapos, tinitingnan yung maminamahal, yung YouTube niya, buti kung nagwali si Mala Pastor, pagtanaw maminamahal, Pinoy Spanish video. Alright. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Fasting yan, Hindi po ganun ang fasting, maminamahal. Fasting na may pag-aayuno, may pagpasisisi, umiyak ka sa iyong sarili, iyakan mo, umiyak ka sa mahal na Panginoon, iyakan mo iyong sarili, kung ano yung mga hinihingi mo sa ating mahal na Panginoon. Yun ang tanong, maminamahal. Ibibigay ko yung sample na hindi lahat ng fasting, maminamahal, na tinatanggap ng mahal na Panginoon. Ito, 2 Samuel 12:16 hanggang 19. 2 Samuel chapter 12, verse 16 to 19. David therefore besought God for the child, and David fasted, and went in, and lay all night upon the earth. And the elders of his house arose, and went to him, to raise him up from the earth.
But he would not, neither did he eat bread with them. And it came to pass on the seventh day that the child died, and the servants of David feared to tell him that the child was dead, for they said, Behold, while the child was yet alive, we spake unto him, and he would not hearken unto our voice. How will he then vex himself, if we tell him that the child is dead? But when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto his servants, Is the child dead? And they said, He is dead. Amen. Ikalawang Samuel, Kabanatang 12, ang talata ay 16 hanggang 19. Ipanalangin ng nga ni David sa Diyos ang bata, at si David ay nag-aayuno at pumapasok at tumihiga buong gabi sa lupa. At bumabangon ang mga matanda sa kanyang bahay at tumatayo sa siping niya upang itindig siya sa lupa. Ngunit siya'y ayaw kahit kumain ng tinapay na kasalo nila. At nangyari na ikapitong araw na ang bata'y namatay at nangatakot ang mga lingkod ni David na saysayin sa kanya na ang bata ay patay na sapagkat kanilang sinabi, narito, samantalang ang bata'y buhay pa, tayo ay nakipagsalitaan sa kanya at hindi siya nakinig sa ating tinig, gaano ang ikabagabagan niya kung ang sasabihin sa kanya na ang bata ay patay na. Ngunit, namakita ni David na ang kanyang mga lingkod ay nagbubulong-bulungan, nahalata ni David na ang bata ay patay na. At sinabi ni David sa kanyang mga lingkod, patay na ba ang bata? At kanilang sinabi, siya'y patay na. At masabi, praise the Lord. Maminamahal ko mga kapatid na si David maminamahal na nakita niya ang kanyang anak na may sakit, nagmasakit. No? Anak niya maminamahal, may karamdaman na. Nakaratay na sa malig maminamahal. Talagang hirap na siguro yung anak niya bilang isang ama. Tayong mga magulang maminamahal, sasabihin nga natin minsan, pag yung mga anak natin maminamahal, may karamdaman, sabihin natin, mahal na Panginoon, pwede mahal na Panginoon, exchange na lang, ako na lang. Huwag na lang yung bata, ako na lang. Di ba? May mga ganyang mga magulang? O kayong mga magulang, ganyan ba kayo? Ganyan ba kayo magmahal sa iyong mga anak? Bahala ka sa iyong buhay mo. Let us sabi, praise the Lord. Dunay mga ginikanan maigsoon ko nga tungod sa paghigugman na sila mga anak, pag nagbalatian ng ilang anak, mayon sila sa Ginoo, ayaw na lang ako anak, tungod siyang kaluoy, may sila nga, pwede Lord, ako na lang na. Nasabta na ito, wala. Palakpakan na ito ang atong ginubuhay nga Diyos, magminamahal. May mga anak ang mga ginikanan, may mga ganyang mga magulang, na dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Si David, ganun maminamahal. Nakikita niya na mamatay ng kanyang anak maminamahal. Nag-fasting siya ngayon. Siya nag-fasting, doon maminamahal, humigya sa lupa. Sa lupa maminamahal, at damit sako maminamahal. At grabing pagpakumbaba niya, sinamahan pa siya ng kanyang mga ansyano. So upang itayo siya, ngunit ayaw niyang tumayo. Nandun, bilang isang hari maminamahal, grabe siguro ang higaan, grabe ang magandang buhay, nasa palasyo nakatira. Ngunit maminamahal, ang isang hari, grabe ang kanyang pagpakumbaba, natulog at tumiga sa lupa maminamahal, nag-fasting and prayer. Ngunit pagdating ng 7 araw, 7 araw maminamahal, 7 araw na kanyang pag-aayuno, walang tugon ng mahal na Panginoon na pagalingin ng kanyang anak, bagkus namatay ang kanyang anak. Dahil sa kasalanan ni David. Amen? Hindi na buhay. Kinuha talaga ng mahal na Panginoon ang kanyang anak, maminamahal. At sa pagkatapos, nakita niya, wala na talaga. Nag-breaking siya, kumain na siya. O kaya maminamahal, huwag natin pakaisipin na siguro lahat ng mga ayuno natin ay pwede ito. Kaya maminamahal, may akong pamangkin dito, maminamahal. Kasi may mga pamangkin ako dito, maminamahal eh. Medyo matigas yung ulo. Naguyab-uyab. Nasakpan. Fasting, pulo kadlaw. Fasting, surrender cellphone. Pwede ko gusto mag-cellphone. Sige, cellphone, pulo kadlaw. Pag mas pulo kadlaw, pag mag-breaking, may suko, kompleto breaking, o sa ihatag cellphone. Gusto na siguro mag-cellphone, nagpagupit. Murag kabayo. Nipis diri, tas kay buk diri. Paghiling, baring kuto. Bawasin ang imong ulo diya, bawasin imong buhok. Ayaw eh. Ayaw yung alaga niyang kuto mawala eh. Hanggang ngayon maminal, nandiyan, malatas pa, taas pa rin ulo. Ulo ba? Buhok. Kaya maminal, iwas-iwasa yung pamangkin ko maminal, tubi-tabi kayo dyan, may mga kuto yan. Hindi ko nababaya, maraming bisis ko na pinalalahanan nito. Sige, ayaw mo makinig sa akin. Kasi maminal, ito, talagang
Huli tayo maminamahal eh. At sabing praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, maminamahal. Everybody say praise the Lord. Oh, dapat maminamahal. Talagang minimiting yan eh. Kahit sa buhok ng mga beloved youth choir, Pioneer Choir, talagang yung kagalang-galang, talagang prinsipe yung buhok eh. Hindi bugoy-bugoy yung buhok. Amen? Oh, hindi mo mga adik dir eh. Kuha na ito, kung pagka-adik, mga igsuos, buhok sa buhok pa lang. Oh. Stricto ba sa buhok ang mahal na Panginoon? Kaya ang mga mahaba yung buhok ng mga sister, dahil stricto ang Biblia eh. Oh, sino bang dapat may mahabang buhok? Lalaki o babae? Babae lang. Pero may mga lalaki, mahabang buhok, kabayo lang yun. Mahaba bang buhok ng kabayo? Kahit lalaki? Mahaba. Lahat masabi, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya maminamahal, forgive na. Glory to God, yung pamangkin ko maminamahal, nakatapos na ng fasting. Magbago ka na. Ay na, pag-uyab-uyab. Malahig ko nimo. Mag-change name ka muna. Baguhin mo yung apelido mo, bago ka mag-uyab-uyab. Malahig ko nimo, tubil ka, tubil ko. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang atong buhay ng Diyos, maminamahal. No. Hindi lahat ng mga pag-aayuno po pala maminamahal, ito po ay nakukuha. O inyo na ito maminamahal, ito po ay gumagana. Lalo na maminamahal pag yung kasalanan mo ay hindi basta-basta. Sa New Testament maminamahal ay mayroong bang pag-aayuno? Meron. Nananambahan sila, ito maminamahal. Book of Acts. Buhat 13, 2 hanggang 3. Buhat 13, 2 hanggang 3 maminamahal. From the book of Acts, chapter 13, verse 2 to 3. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away. Amen. Lahat masabi, praise the Lord. Okay, kaya na siya. Mga gawa, Kabanatang 13, talata 2 hanggang 3. At ang sila na si paglilingkod sa Panginoon, ay nag-aayuno ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod niyo sa akin si Bernabe at si Saulo, gawaing tinatawag ko sa kanila, na magkagayoy ng sila'y makapag-ayuno na at makapamanalangin, at maipato mga kamay nila sa kanila ay kanilang pinayaon sila. Amen. Ito, maminamahal. Lubos-lubosin natin, maminamahal. Ito po yung binabasa natin na yung fasting, maminamahal, ay talagang nangyayari po kahit sa mga apostolis dati. Sa bawat pananambahan sila po yung nag-aayuno. Amen? Kaya maminamahal, ang tanong ngayon, maminamahal, ano ba ang dapat gawin pag tayo po ay nag-aayuno? Ano ba ang gawin ng isang tao pag siya ay nag-aayuno? Ano na po yung kanyang gawin? Matthew 6:16 hanggang 18. Ito po ang dapat gawin pag tayo po ay nag-aayuno. Matthew 6:16 to 18. From the book of Matthew, chapter 6, verses 16 to 18. Moreover, when you fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou fastest, anoint thy head, and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Amen. Matthew, Kabanatang 6, ang talata 16 hanggang 19. Bukod dito, pagka kayo nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapapimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasama ang mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang saklay ganti. Darapat ikaw, sa pag-aayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Upang wag ka makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ang ama mo na sa mga lihim at ang ama mo na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Huwag kayo magtipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang dito'y sumisira kalawang, dito'y manugukay at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen. Amen. At masabi, praise the Lord. Ang gagawin po pala, maminamahal ko mga kapatid, ang sabi naman kasi, bukod nito'y pagkagayoy, mag-aayuno, o huwag kayong gaya ng mga pagpaimbabaw. Ating pakaruning nun. Dita mo pariho nila. Na kung sila mo mag-aayuno,
ipakita nila nga murag daot-daot sila silang naong nga murag yung para maluoy itong katanaw lang nga gigutom siya. Oh, yun pala nag-aayon, no? Hindi po natin gagawin yung sabaga, kung mag-aayon po lang maminal, ipakita natin na lalagyan, sabi naman lang sa, maligo ka, lagyan mo yung uwil yung kayong ulo, maglagay ka ng uwil, para hindi halata maminamahal na nag-ayuno ka, tapos maglinis ka sa iyong sarili. Kaya sabi dito maminamahal, huwag kang, subisay pa, ayaw paluoy-luoy, kamura galuya ka, parang nanghihina ka, para sabihin maminamahal, ay, kawawa naman itong pinapasting ko. Nag-fasting kasi ito, kawawa eh. Hindi maging kawawa yung nag-fasting. Hindi naging kawawa ang nag-fasting maminamahal. Dahil ang fasting po maminamahal, ay ito po ay pagpapala. Kung pinapapasting ka maminamahal, hindi ka naging kawawa ngayon. Mas magpinapala ka, nagpala ka natin mahal na Panginoon, dahil nag-ayuno ka. Dahil kahit yung ibang mga pastor sa ibang congregation, hindi nakapag-ayuno ng 3 days. Pag nakapasting ka, medyo mas longer, maminamahal, mas pinagpala ka natin mahal na Panginoon. Kaya huwag mong sabihin na, katulad ng may nagpapasting maminamahal nga, paluya-luya sa siyang naong, hindi sila maligo, may siya panimaho. Dili yun, ana. Ang fasting pa malamay na mahal, maglagay ka ng oil, maglinis ka, maghilamos ka, maghugas ka. Tapos huwag mong ipakita. Kung talagang nanghihina ka na, pwede ka magtago. Tapos huwag mong ipakita sa iyong mga kapwa maminamahal. Kung kaya mo, lumundag ka, tumalon ka, magpuri ka. Ngunit maminamahal, ang ibig sabihin dito maminamahal, hindi katulad nung, pero maminamahal, talagang minsan, hindi maiwasan. Pag dito, pag may kapatiran na nagpapasi, siyempre, nilalapitan namin, praise the Lord po. O, para hindi na maistorbo, minsan gumagano yung kapatiran maminamahal, hindi naman sa paghinambog siguro, maminamahal, out na din ha, siguro maminamahal, dahil, siguro, magtanong kami, oh Brad, nandito ka, may tuyo ba yan? Ay, Brad, may maalay ko fasting? Oh, gano'n po ba? Hindi na namin disturbuhin. Oh, sige po, para makapag-concentrate. Huwag na namin lapitan, huwag na namin masigkwento, huwag na namin disturbuhin, dahil gusto namin makapag-concentrate siya. Pero kung may nagpa-fasting dyan, maminamahal, nagpa-fasting siya ngayon, maminamahal, paluwi-luwi siya, di mo atos kapatiran, Brad, oh, bakit Brad? Fasting ako. Ah, fasting ka ba? Sige. Sis, oh, fasting ko. Psst, fasting ko, Brad. Hindi po ganun. Ang sabi ng maminamahal, huwag mong ipaalam kung nag-fasting ka. Kung pwede, mag-absolute ka, magtago ka. Ayaw mo uminom ng tubig, ayaw mo ngayon mag-toothbrush, ayaw mo ngayon maminamahal, maligo, ayaw mo, yung tinatawag na absolute, magtago ka. Amen? Pero kung kaya mo ngayon magpuri, hindi kini pwede magtago, di mag-uwil ka, maglinis ka. Yun ang dapat gawin pag nagpa-fasting. Pag hindi mo na kaya ngayon, magtago ka. Huwag kang magpakita sa mga tao ngayon, maminamahal na talagang luya na kayo, luoy na kayo. Luoy na kayo ka, tanawon. Kung gagawin mo ito, sabi naman ng kasulatan, maminamahal, nakadawat na kasi mong ganti. Gigantihan na kasakitaan ni mo. Glory to God kayo. Wala na. Ang gusto sa Ginoo, ang mugante, siya. Dili ang tao. At masabi, praise the Lord. Gusto ng mahal na Panginoon, maminamahal, kung mga kapatid, na siya po, maminamahal, ay magbigay ng biyaya at pagpapala sa lahat ng mga gumagawa nito, maminamahal. Kaya pwede po, pero maminamahal, tulad ng may mga gawain kasi na nagpapasting, pinipilit ng mga matatanda, mga senior citizen, nagpapasting. Tulad ng mga autos sa pinuntahan namin, minsan kumaawit na sila dyan, maminamahal. Maawit sa palpito. Pagkatapos maminamahal kung mga kapatid, nakuyapan sa tubangan. No, hindi po pwede yun. Yung mga bilabid, mga senior citizen na natin, hindi natin pinipilit silang magpa-fasting. Pag kaya lang siguro nila. Pero nakita nyo maminamahal, hindi na po nyo kaya. Uminom kayo ng gatas ninyong mamahaling gatas, kumain muna kayo maminamahal. Hindi po kasalanan na mag-break kayo maminamahal. Kaysa, nasa harap na kayo, kita kayo ng kamera, kita kayo ng mga sa crowd, kita kayo ng mga bisita, tapos dito pa kayo mag-collapse. Ano sabihin nila? Abi na ko, kayo ng balatian, katulog, inulukapam na ito. Maging question na ngayon. At masabi, praise the Lord. Kaya, para po maminamahal, sa Biblia, nabasa natin sa Book of Acts kanina, nag-aayuno yung mga nagsisimba. Pinipilit lang mag-aayuno. Pero siguro ito maminamahal, katurang mga maayog lawas. Pero kung nakita mo maminamahal, talagang hindi mo na kaya, tapos nag-aayuno ka pa, pagkatapos babagsak ka lang dyan. Makadisturbo ka lang sa imong tabad. Amen?
Kaya para po maminamahal sa hindi po kaya, wag po nating kayanin. Dahil ang binabasihan na po dito maminahal, pag senior citizen ka na, yung puso mo, yung pananampalataya mo, yung pagkasinsiri, kung sinsiro ka. Kaya maminahal sa gabing ito, maminamahal ko mga kapatid, wala na po tayong oras. At maminamahal ko mga kapatid, kung minsan man, kung tayo nakapag-isip o mag-ayuno, pag-isipan po natin ngayon. Kaya't maminamahal, pasalamat tayo na hindi man tayo karapat-dapat sa gawain na Jesus Miracle Crusade. Tinuruan tayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Nandyan ang pagtutuwid, nandyan ang pagmamahal ng Diyos, nandyan ang kanyang ang banal na salita, umiibig sa atin, maminamahal. Tayo'y mahal na mahal ang ating nakilang Diyos. Nandyan ang ating mahal na pastor. Hallelujah. Nandyan ang ating mahal na pastor. Nandiyan ang mga children na mahal na pastor, nag-aayuno na langin para sa atin, maminamahal. Ano man yung ating mga pagkukulang na hindi natin nabayaran sa Diyos, sila ang sumalo, maminamahal, upang tayo ipanalangin, maminamahal, sa ating nakilang Diyos. Nakikita ng Diyos, maminamahal, minsan tayo may mga pagkukulang. Ngunit ang mga pagkukulang na yan, mga sasabihin mo siguro, bakit ako hindi naman napalo? Bakit naman ako may question ka ngayon, maminamahal? Nandyan ang tao ng Diyos, nanalangin at nag-aayuno para sa iyo. Maminamahal, kung bakit magpasalamat tayo, kung may natutunan tayo, nakaranas man tayo, minsan tayo nag-aayuno, hindi ito magagawa ng mga pastor sa ibang congregation. Kung nagagawa mo ito, maminamahal, isa kang blessed, maminamahal. Ikaw ay pinagpala, maminamahal, dahil nagawa mo ito. Isang na bagay, ang iyong pangalan ay nakasulat doon sa aklat at buhay na walang hanggan. Pagdating ng panahon, ito mabinabala, makikita doon at magsasabi para sa iyo na ikaw mabilang totoong Kristiyano. Dinireject po ng ibang congregation ng prayer and fasting. Purit maminamahal, ngunit tayo dito maminamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos na nakaranas ng prayer and fasting. Hindi basta-basta mayroon magutom na isang araw. 2 araw, maminamahal. Hindi basta-basta 3 araw, 10 araw na magugutom ka. Ngunit maminamahal, bakit nangyayari ito? Maminamahal, nakasurvive tayo. May na ilang mga araw. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Nangyayari ang mga himala. Dahil maminamahal sa pag-aayun ng ating mahal na pastor. You deserve the glory. Hallelujah. And the hallelujah, hallelujah. As we lift our hands in worship, as we magnify your name, You deserve the glory. Glory to God, hallelujah. And the honor, Lord, hallelujah, 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 hallelujah. And worship as we magnify your name. You are great. So great, there's no one like you. Hallelujah, hallelujah. There's no one else. You are great. You do miracles so great. There's no one like you. There's no one else. You deserve the glory. Hallelujah. And the honor, as we lift our hands and worship, as we magnify your name, you deserve the glory. Hallelujah, 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 hallelujah. as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one like you. There's no one else like you, Lord. No one else. You are great, you do miracles so great.
Lord. Ito may mahal, God bless you, ang beloved preacher, Mother Reggie Bell. Tayo po ay tinuturuan ng ating pinakamalapay ng mga mahal upang tayo po ay maging katanggap-tanggap sa ating pinakamalapay noon. Tayo po ay matutong magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamalapay noon. Upang sa ganoon, sa panahon na tayo ay dumalangin sa ating pinakamalapay noon, tayo po ay pakikinggan ng ating pinakamalapay noon. Pagpapalain po tayo ng ating mabait na Diyos. Sabi ng Biblia, this kind wait not out, but by prayer and fasting. So, ganun kahalaga ang pagpapasting, mga minamahal. At ito po ay yung mga longer fasting, umabot ng 40 days. Ating beloved pastor, ating minamahal ginagalang evangelista, Willis Almeida, 96 days, mga minamahal, ito ay hindi magagawa kung hindi natin kasama ang ating pinakamalapay noon. Dahil sa Diyos ay wala pong imposible, mga minamahal. Sa pagkatong ito, tayo po ay manalangin sa ating pinakamalapay noon. Lahat ng ating mga webcast viewers, iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal, hallelujah. Ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay buhay, tayo po ay manalangin sa ating pinakamalapay noon. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ng madala sa pangalan ni Jesus, sa gabing ito malapay noon, dahil ito kami nagpapasalamat sa iyong banal na salita na aming napakinggan sa mga oras ito, na ito'y nagbigay sa amin ng karagdagang kaalaman sa mga spiritual na bagay, O Diyos, habang kami naglilingkod sa iyo. Minsan na pamalapay noon, narito kami dumudulog sa intro ng biyaya sa pangunot panalangin namin minamahal, ginagalang evangelista, Willis Almeida, sa punang mga beloved children. Hallelujah, bagong lahat patawarin mo kami sa mga pagkukulang, pagkakasala, malapay noon. Abutin mo ang bawat pangailangan ng mga anak, malapay sa gabing ito. Mga kapatiran namin sa iba't ibang panig ng mundo, tagpuin mo ang lahat ng mga pangailangan, mga prayer requests. Hallelujah, kagalingan, makaramdaman, mga kapatiran namin naroon sa mga pagamutan sa ospital. Abutin mo pagpalang kamay, O Diyos, mga kapatid, may mga kinakarap ng mga problema, bigyan mo ng kalutasan, mga nagkaroon, malapay noon, ng mga pag-alinlangan, malapay sa paglilingkod siyo, malapay noon. Patuloy ka mangusap sa kanila, malapay noon. O Diyos, hallelujah, sumaamin ka. Hallelujah, kiling mo ang iyong panilig sa mga dalangin, abutin bawat pangailangan, yung pagpalang kamay, malapay noon. Walang imposible sa iyo, malapay noon, kapag mambaw sa amin. Kasi lahat paghawakan mo kami yung sipong papalay ko, malapay noon. Sumaamin ka, malapay noon, sa mga oras ito. Pagpalay mambaw sa amin, malapay noon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Atin na po may malipapatong ang isang kamay sa parte ng ating katawan, may malaro ng karamdaman, at isang kamay sa ulo, may inyo pong mensyon na po yung karamdaman, ating pong palaliasin sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa ating pinakamalapay ng dakilang Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga sa pangalan ni Jesus through the leading prayer of our beloved and honorable evangelist pastor Willis Almeida, the prophet of God. Hallelujah, sa mga beloved children, sa gabing ito malapay noon, pagpalay mambawat isa, Diyos, yung makapangyarihang pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng uling po ng kaaway. I command you right now, there is infirmity, sickness, and disease, don't have poverty. I command you, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. Sickness be healed, problems of vice be gone. In the mighty name of Jesus, and the of doubt and belief, cast out from them. In Jesus' name, Jesus' name, be healed, be blessed. Amen. At bilang panampalataya, may mahal, atin na pong babanggitin ang Hallelujah, Praise the Lord ng 3 beses. At kasama pong pagtalon, let us shout, Hallelujah, Praise the Lord 3 times. We jump, sabay-sabay po tayo, may mahal. Sige po. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Ating mapalapakan, may palang ating pinakamalapang Panginoon. At ang lahat na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, parangal, pagsamba, nawa ko lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamalapay na sa Kristo. Amen. At sa ating mga announcement, mga mahal, patuloy po ang ating mga gawain, mga schedule ng ating mga services, mga outstation, ating gawain dito, mga mahal, sa dako ng Pitalo, San Fernando. Every Sundays, Wednesdays, and Fridays, mga minimahal,
Sa ganun pa ring oras, patuloy po at ang ating Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po yan, minimal, every tuwing Lunes, mula Lunes hanggang Linggo po yan, minimal, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, minimal. At meron tayong lehans, counseling, meron po kayong mga katanungan, kayo po ay lumapit sa ating preacher's area. At gusto niyo pong magpalihan, kayo po ay lumapit sa ating preacher's area. At sa ating ating closing prayer, minimal, atin na pong binibigay mo pagkataon sa ating beloved brother Faith Diacor. Beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher. Joshua Galarusa. Minamalig sa on, mag-apo ng tanan sa itong temporary pagbulag-bulag. Hallelujah! Praise the Lord. There is Jesus. Lagi naman sa pangalan mo, mahal na Panginoon Yesu Cristo, God, ning gagabion, mahal na Panginoon, lubos kami nagpapasalamat o Diyos, mahal na Panginoon, sa binigay mo sa aming tagumpay, aming pagsamba, mahal na Panginoon. Salamat sa imong pagkilos, mahal na Panginoon, sa aming panambahan. Salamat sa iyong banal na presensya. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon Diyos, nagbigay sa amin ng liwanag, mahal na Panginoon, upang patuloy kaming tatahak sa landas, mahal na Panginoon, ang iyong landas patungo sa iyong kaharian, mahal na Panginoon. Sa gabing ito, God, sa aming temporary paghiwalay, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Sa mga dalangin ng beloved pastor, ingatan mo ang pag-isa sa amin at ibalik mo kami, mahal na Panginoon, sa lugar na to. Upang patuloy ka namin pagpurihan, pasalamatan. Ito ay aming sinasamo, dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved co-preacher, beloved Faith Diacor. God bless you po, minimal. We love in the Lord, but there is Jesus loves you more. Ingat po kayo sa pagtawid, mga